kapitbahay, minsan na lang kayo mag-usap ng kapitbahay nyo, kukwento mo pa yung susunod na kapitbahay nyo, di ba? So mas maganda na ang kukwento natin ay yung tinapos na gawa ni Kristo. Alam mo ba, nagaling ako ni Jesus. Alam mo ba, ito ang ginawa sa akin ni Jesus, di ba? Parang mas masarap na ganun yung kwentuhan ninyo ng kapitbahay nyo, hindi ho ba? So, alam nyo, ito po ang mission natin kung bakit tayo nandito. Ipahayag yung mabuting balita ng Diyos. Marami po sa atin dito sa mga kapatid natin ang talaga namang masigasig magpahayag ng salita ng Diyos. Si Sister Niel, talagang yung mga kabataan na sinishare niya, yung mga taong nakakausap niya, sinishare niya. Bakit? Kasi napaka-importante po talaga ng salita ng Diyos dahil ito po yung nakakapagbigay buhay sa patay na spirito ng isang tao. Hindi ho ba? Kaya share natin yung good news. Kaya ngayong hapon na ito, maraming salamat din sa pag-attend nyo dahil birthday ko po ngayon. Ay, nung October 1, pero ngayon i-celebrate natin. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Okay, ang ating katubusan. Alam niyo po, sabi sa Bible, ang dugo ay napaka-importante. Dahil ang dugo ay yun ang buhay. Kaya nga ang sabi sa Hebrew chapter 9 verse 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Mga kapatid, malinaw. Kung wala daw dugo, wala daw kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, ang katapat ng ating kasalanan ay dugo. Kung walang dugo, walang kapatawaran. At kung walang dugo, wala rin kapatawaran. Okay? Naintindihan niyo po ba? Binaligtad ko lang or ano. Pero ganun po yun, hindi ba? Kaya nga napaka-importante na alam natin to kasi ang dami nating tinitignan o baka pagka ginawa ko ito, baka ako ay mapatawad. Baka pagka ginawa ko ito, ako ay maaring matanggap. Pero malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, dugo lamang ang tanging makakapagligtas at makakapagpatawad sa ating mga kasalanan. Gising pa po ba kayo? Yes. Makikalabit ang inyong katabi, baka inaantok na. Ayun. Pero hindi ho ba? Alam niyo po ba na ang Israel ay nabihag for 430 years ng Egyptian. Ang mga Ehipto po ang unang sibilisasyon na talaga namang advanced, hindi ho ba? Kaya nga kung mapipunta po kayo ng Egypt, ano ang sikat sa Egypt? Pyramid. Di ba? Pag nanood kayo ng National Geographic, makikita nyo talaga yung skyscraper na pyramid. Bakit? Kasi talagang in advance, sila yung unang-unang imperyo dito sa balat ng mundo. So imagine niyo na sila yung unang imperyo na kung saan nakapagpatayo ng mga ganon. Kaya nga sinasabi ng iba, siguro tinulungan niya ng alien. Di ba? Kasi maraming mga symbolism na makikita tayo doon sa Egypt. Well, I hope yung iba sa inyo makarating ng Egypt. Yan. So, pero ang daming symbols na tinitingnan doon sa Egypt. Pero for 400 years, naging slave nila yung Israel. Alam natin yan, based yan sa Bible, kwento rin yan sa Superbook. Diba? So, pag tayo nanood ng Superbook, tayo nanood ng every Holy Week, makikita natin yan, alam natin na nabihag sila ng Ehipto. So, sa buhay ba natin, ikaw ba ay bihag pa ng nakalipas mo? Kapatid, tanungin natin ang sarili natin. Ikaw ba ay tinitignan mo pa rin yung nakalipas mo? Nagkamali ka noon. Maring big time yung pagkakamali noon. Pero hanggang ngayon, tinatanong mo pa rin yung sarili mo, sinisisi mo pa rin yung sarili mo. Sana kung hindi ko sana nagawa yung mga bagay na yan, sana ay ganito ako ngayon. Kung hindi sana ako nagpulakbol sana sa eskwelahan, sana ngayon ay ganito ako. Hindi ba, marami tayong kaisipan na ganyan, hindi ba? Tinitignan natin yung ibang tao. Kung sana pinagbuti ko yung pag-aaral ko, kung sana ay
inayos ko yung buhay ko, sana ganito. Bihag tayo, mga kapatid, ng ganitong bagay. At lalo't bihag din tayo. Yung iba sa atin ay bihag ng addiction. Alam niyo yun, hindi lang addiction sa alak, hindi lang addiction sa, alam niyo yun, sa pagsusugal o kung ano man, pero bihag ka ng addiction somehow sa buhay natin. K-drama. Bihag ka ng, K-drama. K-drama. Bihag ka ng K-drama. Bihag ka ng cellphone mo. I mean, hindi ka magbubuhay kung wala kang cellphone. Parang pag, minsan minakausap ko na wala ng tubig. Okay lang daw na mawalan sila ng tubig, basta wag lang daw internet. Diba? So imagine kung gaano kailangan yung mga bagay na to. Kaya alam niyo minsan nagiging bihag tayo ng mga bagay na ito. Kasalanan, mga kapatid. Bihag tayo ng kasalanan. Parang ayaw na nating umalis doon sa pagkakasala na yun. Kasi parang masarap naman pagka nandun ako. Diba? So parang ang dami. Depression, lalo na. Yung iba, may mga bagay na hanggang ngayon, depressed pa rin siya. Diba? So, etong mga bagay na ito ay nagpapabihag sa atin. So, ibig sabihin tayo ay bihag pa rin. Pag inanalyze natin yung sarili natin, andun pa ba tayo sa stage na to? Na binibihag tayo nitong mga ganitong kaisipan, ganitong adiksyon, ganitong kasalanan. Mga kapatid, ang Israel ay binihag for 430 years. Imagine that. Ang tagal. Parang ang Pilipinas. Binihag tayo ng Espanyol, ng Espanya sa loob ng halos 400 years. Diba ang tawag nga sa mga Pilipino ay Indio. Ayan. So yung mga nanonood dyan ng pulang araw ba ngayon? Dati Black Rider ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon, pulang araw naman. So, pero alam niyo yun, parang nabihag. Diba? Kaya ito yung ito yung nangyari doon sa Exodus 2:23. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang Paraon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-alipin sa kanila ng mga Ehipsyo. So, imagine that. Namatay na yung Paraon na kung saan ito yung kasundo ni Joseph. Kilala niyo si Joseph the Dreamer. Kaya napunta yung Israel sa Ehipto ay dahil kay Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer naman ay apu-apuhan o apo ni Abraham na siya ang naging second in command, mga kapatid, ng Egypt nung time na yon. So imagine kung gaano siya ka-powerful. Pero nung makalimutan na ito ng mga Egyptian, sila ay ba't ba nandito itong mga taong na ito? Gawin na lang natin itong alila. So anong ginawa sa kanila? Pinaggawa sila ng bricks, pinagbuhat sila ng mga ganito. So madaling salita, nalila sila for 400 years. So sabi dito sa verse 24, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Mga kapatid, minsan iniisip natin, wala nang pag-asa sa buhay natin ngayon. Kasi nga dahil dun sa pagkakamali mo before, nagkamali ka before, ngayon, hindi mo na to pwedeng itama dahil nga namali ka na. Mga kapatid, maling kaisipan. Sapagkat ngayon pa lang, ano ang ginawa ng mga Israel for 400 years, pero naniniwala ako hindi ka abutin ng 400 years sapagkat darating ang sagot ng Panginoon sa iyo. Okay, ano ang sabi dito? Dumaing yung mga tiga-Israel. Ikaw, kapatid, tayo, kailan tayo huling dumaing sa Panginoon? I mean, di ba isipin natin ito, kailan tayo huling dumaing? Ang tanong ba ay, minsan ng relihiyon ay hindi tayo tinuturuan na dumaing. Bakit? Kasi ang sasabihin ng relihiyon sa atin, naku, puro ka naman penge noon, puro ka penge noon. Manong gawin mo muna to, gawin mo muna yan, mga kapatid.
Sabi ng Panginoon, ask and it shall be given to you. Kapatid, mag-ask tayo ngayon. Kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo right now, dumaing ka sa Panginoon sapagkat ang sagot sa ating problema ngayon ay si Kristo. Mga kapatid, wala nang ibang, hindi sagot ang relihiyon. Di ba? Hindi sagot ang kahit na ano. Ang sagot lang ay si Kristo. Kaya yun po yung binibigay namin sa inyo. Yan yung pinapahayag natin araw-araw. May makausap ako, ito yung problema mo, ang sagot, hindi ang solusyon ng mundo, kundi ang sagot ay si Kristo. Eh di ba parang may problema ako ngayon parang mali yata na, alam mo yun, parang hindi yata sang-ayon sa logic ko na magdadasal lang ako at dadaing ako sa Panginoon. Hindi ba naisip niyo yun, parang hindi ba dapat ako na lang mismo, ako na lang gagawa ng paraan sa sarili ko. Total, ang Diyos naman ay, alam mo yun, hindi naman niya ako dinidinig, hindi naman. Pero, alam niyo kapatid, baguhin natin yung pag-iisip natin. Sapagkat pwede tayong dumaing sa Panginoon, katulad ng ginawa ng mga Israelita. Diba? Kaya nga, dito, lagi nating pinapaalala sa bawat isa, mga kapatid, itong salmo na ito, o itong awit na ito. Ito ang sabi, awit 103 verse 2. Ang sabi, si Yahweh ay papupurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Mga kapatid, ang problema sa atin, wala pa tayo sa edad na 80, pero makakalimutin na tayo. Ang sabi dito, huwag natin kalimutan. Okay? Wala pa tayong Alzheimer's. Okay? Kaya huwag natin kalimutan. Ano daw? Ang hindi natin dapat kalimutan. Anong sabi? Verse 3. Ang lahat kong kasalanan siya'y ang nagpapatawad. Pinatawad ba tayo sa ating mga kasalanan? Yes, mga kapatid. Siya ang nagpatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Ginagamot ba ng ating Panginoon ang ating sakit? Yes, mga kapatid. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya habag. Pinagpapala ba tayo ng Panginoon? Nakakalimutan natin yan. Alam nyo kaya, pag-gising mo sa umaga, napaka-importante na sasabihin mo sa sarili mo, pag-gising mo, Lord, thank you. Kasi pinagaling mo ako sa aking mga karamdaman. Panginoon, meron akong hininga right now, nakakahinga ako. Grabe yun. Di ba? Maraming tao ang nagigising, hindi na nagigising kasi nga wala na siyang hininga. Pero ikaw, meron. So napakasarap magpasalamat sa Panginoon. Di ba? Ikaw ay may kagalingan. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan. Sabi ko sa verse 5. Habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Ano ba yung kabataan? Dennis, naalala mo yung mga laro mo doon? Ano? Kaya mo pa ba ngayon yun? Sabi dito, alalahanin daw ang lakas. Di ba? Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Yan, yung dalawa na yan, si Dennis, saka si Dennis pa rin. Mga idol ko maglaro ng basketball niya nung kabataan. Pero alam mo, alalahanin ang lakas. Katulad ng isang agila. So imagine, alalahanin mo yung lakas mo. Pero paano yun hindi nagmamanifest, masakit yung likod ko. Di ba gigising ako, masakit yung likod ko. Kapatid, sabihin mo, dahil kay Kristo, di ba, ako ay pinagaling. Diba? Ito po ay pananampalataya. Ito po ay pagsang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ho ba? So tinawag ni God si Moses. Para ano? Para iligtas ang Israelita sa slavery, sa pagkakaalipin sa mga Ehipto. Okay, so alam nyo ba, hindi lamang ito pagligtas sa Israel, bagkos ito rin po ay pagpapakita. Kasi powerful nga ang Egypt nung time na yun.
Diba? Nung panahon na ito ay sobrang makapangyarihan ng Ehipto at itong mga Ehipto na to ay ang dami nila palang Diyos-Diyosan. So, ang inadres pala ni Yahweh ay ipakita sa Ehipto na I am God. I am God. Kaya nga binigay niya yung 10 plague. Yung 10, di ba, yung, ano yun? Salot. Ayan, in Tagalog, salot. Pero akala lang natin, binigay yung 10 salot para iligtas lang mismo yung Israel. Pero hindi lang pala yun sapagkat ipinakita ni Yahweh na siya ang Diyos. Unang salot. Ang unang salot po ay yung River Nile. Alam niyo yung River Nile? Sa Egypt, hanggang ngayon, existing pa ito. At itong River Nile, ang kanilang kuhanan ng inumin. Ito yung resources nila eh. Dito sila nabubuhay. So ngayon, ang akala ng mga Ehipto, kumukuha sila ng tubig sa isang Diyos nila. Ang pangalan ay Happy. Pakita natin si Happy. Si Happy. Ayan. May mga symbol sa Egypt na ganito. Yung pala si Happy pala to, happy lang. Kasi happy lang eh. Pero alam niyo ba ang unang sumpa o unang salot na binigay ng ating Panginoon sa Israel ay ano? He turned. Ginawa niyang dugo itong River Nile. Bakit? Kasi malaki ang paniniwala ng mga Ehipto na kapag ka sila ay nagdasal kay Happy, happy lang sila. happy lang. Kasi nga, meron silang tubig. As long as meron akong tubig sa Nile, ako ay sagana. Wala silang inawasan nun. Hindi uso pa nun yun. Prime water. Hindi uso ang prime water. Diba? Sapagkat isa lang ang source ng tubig nila at ito ay hinihingi nila kay Happy. Kaya happy si Happy. Pero, ang nangyari ay naging dugo. So, paano ngayon? Hindi ba? Sabi ni Moses, palayain mo ang Israelita bago niya turn, ibalik uli sa tubig. Pero hindi ito ginawa ni Parao. Bagkos, nagmalaki na naman. Hindi lang naman yan ang resources namin eh. So dumating ngayon, nagpray siguro sila. Ang pangalan ng susunod nilang pinagpray ay si Heket. Si Heket ay mukhang frog. Mukhang frog talaga ang kanilang Heket. Okay. Kaya ngayon, dumaloy, napakadaming palaka, mga kapatid, sa Ehipto. Pero ito ay pagpapatunay na ang akala nila, nagpe-pray ako kay Heket, si Heket ay Diyos ng renewal nila. Diyos ng creation nila. Pero ano nangyari? Na-distort dahil sa mga palaka. Imagine niyo yung palaka, di ba? Dami dyan. Ang lansa niyan. Di ba? So hindi pa rin, sa madaling salita, hindi pa rin ito pinayagan ni Pero. Bagkos, pray uli sila, lipat sila kay Geb. Punta naman sila kay Geb. Si Geb ay Diyos ng lupa. As long as may lupa kami, pwede kami magtanim. Di ba? So, hindi namin kailangan ng Diyos nyo. Pero again, anong ginawa ni Yahweh? Ang ginawa ni Yahweh ay pinalitan niya. Itong lupa na ito naging kuto. Imagine niyo, naging kuto. Parang kinikilabutan ako ngayon. Dahil meron akong nakitang bata na maraming kuto. Pagkamot ko, malaglag dun sa gilid. Oh, grabe, sarap kumain. Meron ka ng libreng paminta, mga kapatid. So, sa madaling salita, hindi pa rin natinag ang Ehipto, bagkus tumawag pa rin sila sa kanilang Diyos,
Sapagkat meron pa raw silang Kepri. Si Kepri naman ay Diyos ng creation. Naniniwala sila na dahil kayang i-recreate ito. Sige, tawag tayo kay Kepri. Pero anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng maraming langaw. Nilangaw lahat. Grabe. So yung creation na sinasabi nila, nilangaw. So imagine yung lahat ng ito ay dahil may kinalaman sa sinasamba nilang Diyos. Dahil alam nila na ito ang nagsusupply, alam ni Yahweh na ito ang Diyos ninyo, ha? Ito ang Diyos ninyo na pinaniniwalaan na kung saan akala nyo kaya nyo mag-create out of nothing. Only God speaks out of nothing. Di ba? Parang out of nothing, He speaks into existence. Di ba? Sinabi niya na magkaroon ng guwapong Dennis. Kaya ayan, meron. Di ba dalawa yan? Pero imagine niyo, He speaks into existence, mga kapatid. And that is our God. Pero ang sabi nila, hindi. Si Kepri ang aming Diyos na lumilikha. Pero anong ginawa sa creation? Nilangaw. Sunod si Hathor. Si Hathor daw ay, hindi ito yung sa Encantadia. Si Hathor ay Diyos-Diyosan ng Ehipto. So dito sila ngayon tumawag. Kailangan ko ng proteksyon. Proteksyonan mo kami sa mga langaw na ito. So ano ang nangyari? Namatay yung mga cattle nila. Namatay yung mga baboy, yung baka. Lahat ng livestock ng Ehipto ay namatay. Pero dahil namatay, so anong ginawa nila? Tawag na naman ang Ehipto sa ibang Diyos-Diyosan nila. Hindi tumalab, walang silbi si Hapi, walang silbi si Heket, walang silbi si Geb, si Kepri, si Hathor. Punta tayo kay Isis. Punta sila kay Isis. Hindi yan yung kalaban ng Israel. Si Isis ay Diyos ng medisina nila. So, ibig sabihin, kung may sakit yung tao, dito sila pupunta sa Diyos-Diyosan nila. So, imagine, pero ang Diyos natin ay isa lang. Ang Diyos natin na naglikha sa atin, ang Diyos na nag-speak into existence ay ang Diyos na kayang gamutin ang ating karamdaman. Hallelujah. Diba? Kaya-kaya na walang mahirap sa Panginoon sapagkat iniisip mo pa lang, hindi mo pa hinihingi sa Kanya. Naka-ready na siya. Yan ang Diyos natin, mga kapatid. So anong ginawa nila? Request sila. Request ang Ehipto kay Isis ng gamot. Pero ano ang pinadala ng Panginoon? Pizza. Pizza. Yung mga napiksa po, hindi ibig sabihin na kayo ay may salon. Okay. Natural po yan. Nangyayari po yan sa tao. Okay? So nagkakaroon po talaga ng piksa. Pero ito pong piksa na ito ay umaabot sa mukha, sa lahat, sa buong katawan ng Ehipto. Sila po ay binigsa pero walang nagawa ang Isis na Diyos nila. Takbo sila, punta sila kay Nat. Hindi po yan manik. Hindi po siya Diyos ng mga manik. Okay? Siya po ay Diyos ng kalangitan. Kalangitan, langit, sky, mga kapatid. So imagine niyo, merong Diyos na langit ang sinasabi niya. Siya ang nag-create, sa kanya ang langit. So yun daw yung kay Nat. Pero ano nangyari? Ito sinasabi nilang langit, umulan ng bato. Na may apoy pa, ha? Hailstorm. Sa atin, ewan ko, pero may mga hailstorm daw nabubuo yung yelo, ganyan. Parang yelo siya, so bloke-bloke, no? So, pero ito ang dumating sa Israel. Pagkatapos ito, sunod si Seth. Ang sabi ng mga Ehipto, wala yan sa Diyos namin. Si Seth. Si Seth naman ay Diyos ng bagyo at hangin. Mga kapatid, ang locus, ito ay tinatangay ng hangin. Kung saan sila papunta.
tinatangay sila ng hangin. So, ibig sabihin, yung hangin na Diyos nila ay hindi kinaya ang Diyos na buhay, kaya iyong mga locals ay pumunta sa Ehipto, mga kapatid. So imagine that. Pinagpe-prayan mo, Lord, yung hangin, alisin mo sa amin itong mga locals na ito. Iba sa balang. Balang sa Tagalog. Hindi tikbalang. Balang. Yung tikbalang, malaki yun. Hindi kaya tangay ng hangin. Pero yung balang, ito ay tinangay ng hangin, pero dinala ng Diyos sa Ehipto. Pero kung ang Diyos nila talaga ay Diyos ng hangin, supposedly dapat ito ay mapapaalis nila, pero hindi nila napaalis. Mga kapatid, punta sila ngayon, ito na, sa isa sa mga ultimate God nila, si Ra. Walang nagawa si Ra. Diyos ng araw o sun. Araw. Siya ay Diyos ng araw. Kumbaga pagka sumisikat yung araw, sinasamba nila si Ra. Hindi sila si Lady Gaga, mga kapatid. At hindi sila kumakanta ng ra sa umaga. Pagkos sinasamba nila ito. Sapagkat alam nila na mayroong Diyos na lumikha ng araw. At ang pangalan nito ay si Ra. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Dumilim sa Ehipto for 3 days. For 3 days, walang liwanag na dumating. At ano ang sinasabi ng Panginoon? Mas makapangyarihan ako kay Lady Gaga. Kay Ra. Mas makapangyarihan ako dyan, mga kapatid. Hindi, wala yan sa akin. Sapagkat yung sinasabi ng Diyos na kayang mag-produce ng araw ay hindi naligtas. Sapagkat mas powerful ang God. Yes. Diba? So parang imagine God, kung ikaw yung nando, nasaksihan mo ito, ikaw ay tiga-Ehipto, ikaw ay tiga-Israelita. Imagine yung powerful ano na nangyayari na yan, parang Lord, diba parang, pero still, diba, parang nakaka-amaze na isipin na ang Panginoon natin ay gumagawa ng mga ganyang bagay. And to tell you honestly, marami sa atin ay hindi na naniniwala sa ganito. Diba kasi bakit? Dahil akala nila, tapos na yan, dati na nangyari yan eh. Pero ang Diyos natin, kung nagawa niya before, sabi ng Bible, kaya niya ngayon at kaya niya sa hinaharap because hindi siya nagbabago. Siya ay the same yesterday, siya ay the same today, at siya ay the same in the future. Hallelujah. Di ba? Kaya kung iniisip mo, masyadong mabigat sa Panginoon ang pagalingin ako. Mga kapatid, kaya ng Panginoon. He speak into existence, mga kapatid. Diba? So imagine nyo, wala. Pero nagkaroon. And that is our God. At ang huli, si Pero. Si Pero ang tinuturing nila na ultimate God. Ultimate God. Siya yung pinaka Diyos talaga. Kaya nga sinasamba siya ng mga Ehipto nung panahon na yon. Siya ang Diyos na buhay. Diba? Imagine that. Pero ano nangyari? Wala siyang nagawa nung kinuha ng Diyos ang panganay ng anak. Sapagkat ang Diyos ang may hawak ng lahat. Diyos ang makapangyarihan. Siya ay si I am. Diba kaya nga nung pakilala siya kay Moses doon sa burning bush, mga kapatid, ano ay tatawag ko sa iyo? Sabi niya, I am. So parang siya na ang pinakamakapangyarihan. So Exodus 12:21. Tinawag nga ni Moses ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa. Paskwa, yan po ang Passover.
Okay? May tinatawag na pista ang mga Hudyo na ina-adapt din natin, no? Pero in a way na ito ay si Jesus Christ. Sila, yung mga Hudyo, ang Passover nila, ang ibig sabihin nun, pass over. Nilagpasan. Passover. Okay? So, ano daw ang dapat ihanda? Ang dapat daw ihanda ay pumili kayo ng lamb o tupa para sa Passover. So, ang lahat ng dugo nito ay saan daw ilalagay? Sa pinto. So, sabi dito sa verse 22, kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo. Hisopo ay hindi ko rin alam kung ano yung halaman na yun. Pero sinerch ko, kulay violet pala yung bulaklak noon. Hisopo. Patingnan nga ng ano. Yan, parang ganyan daw. No? So, isa siyang halaman na may bulaklak na kulay violet. No? Hisopo. Basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste. So, doon sa pinto ng bahay nila, doon daw ito ilagay. Itong dugo ng tupa. So, pinatay nila yung tupa. Remember kanina sabi sa Hebrews, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran sa kasalanan. Malinaw po yan. So, ibig sabihin, pag walang dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Kaya ang sabi, magpahid ng dugo sa dalawang poste ng pinto at saka sa lintel ng pinto or sa taas. So, pakita natin. Ganito raw ang gagawin. Ayan. So, magpahid daw dito, tsaka doon sa kabilang side, at tsaka doon sa kabilang side. Ayan. Alam nyo ba kung etong dugo na ito, bakit ganyan yung itsura? Sapagkat ito po ay ang picture ng Passover. Ibig sabihin, pakita natin. Ayan. Ganyan po ang itsura ng pinto nila. Okay? Kapag kami ganito ka sa pinto mo, ikaw ay lalampasan ng anghel ng kamatayan. So, ibig sabihin, yung anak mong lalaki ay hindi ito mamamatay. Bakit? Sapagkat mayroong dugo. Naintindihan? Nagets po ba? Ayan. So, basta mayroong dugo, ikaw ay lampas sa judgment. Wala nang hatol yung mga nandun sa loob. Okay? So, ngayon, ano ang picture nito? Ngayon sa atin. Ito po. Mga kapatid, ito po ay picture ng cross. And the blood of the Lamb shall be placed on the two-side frame of the door of every home and on every panel above the door. Ito po ang simbolo niya, mga kapatid. Kapag ka ikaw ay nakay Kristo, ikaw ay ligtas. Kapag ka ikaw ay nakay Kristo, mga kapatid, ikaw ay pinagpala. Kapag ka ikaw ay nakay Kristo, ikaw ay pinatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kapatid, hindi ito relihiyon na kailangan mong aniban para ikaw ay mapunta sa langit. Ito ay relasyon, mga kapatid, na kung meron kang Kristo sa buhay mo, ikaw ay ligtas sa judgment. Mga kapatid, ito yung good news na binibigay natin. Ang tanong sa atin right now, meron ba tayong dugo ni Kristo ngayon na makikita sa atin? Tinanggap ba natin itong dugo na ito? Na ito yung tanging daan upang tayo ay maligtas. Diba? Hindi po ito relihiyon. Sapagkat kung ito ay relihiyon, maaaring yung aking pastor ay nakakulong na. Pero hindi po, di ba, hindi nakakulong ang ating Panginoon sapagkat ang Panginoon natin ay buhay. Ang Panginoon natin ay nakaupo sa trono. Mga kapatid, at siya ay naghahari. Amen po ba? So, tingnan natin. Anong nangyari kay Pharaoh?
Nang gabing iyon, nagising ang paraon, ang kanyang mga tauhan at sa lahat ng Ehipsyo at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto sapagkat lahat ng bagay ng bahay ay namatay ang panganay na lalaki. So yung walang dugo doon sa pintuan, namatay sila. Nang gabi rin iyon, ipinatawag ng paraon si Moses at Aaron at kanyang sinabi, sige, umalis na kayo sa Ehipto, lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Verse 32, dalhin na ninyo pati ang mga tupa, kambing at baka, umalis na kayo at ipanalangin ninyo din ako. So ibig sabihin, itong si Pharaoh, naniwala na doon sa Diyos na meron tayo ngayon. Diba naniwala siya? Imagine mo, tinuturing niya na sa iyong sarili niya na Diyos, pero at the same time, itong panahon na ito ay sumuko ang sinasabing Diyos. Na nagsasabing siya ay Diyos. Sumuko kay Yahweh. Mga kapatid, hindi lang yun. May dala pang kayamanan. Ang Israel, may ginto pa silang kasama. At yung mga tupa, yung mga kambing, lahat ito kasama nilang umalis. So imagine that. At yung pag-alis nila, hindi ako naniniwala na itong mga pagod sa trabaho, anong ginagawa nila sa Israel? Sa Egypt, hindi hubad nagbubuhat ng bato, nagpapasa ng ganito. Imagine niyo yung siguro hirap sa likod mo. Diba? Yung mag-igib ka lang, sigurado masakit na yung likod mo pagkatapos. Pero itong mga Israel na ito ay lumabas ng malusog, malakas, at masigla. Ito ang sabi sa awit, awit 105:37. Ayan. Pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang inilabas, malusog, sila lumabas na dalay mga ginto pilak. So yung yaman pa ng Egypt ay dala-dala pa nila. So, iyan ang ating Panginoon. Di ba maaring nabihag ka ng ginawa mo nun before, pero alam mo kay Kristo, ikaw ay pinalaya na. At nung pinalaya niya, hindi ka lang nabibigyan ng bagong buhay, bagkus meron pa siyang probisyon para sa iyo. Probisyon na kalakasan, probisyon ng material na bagay. So imagine niyo, ito lumabas, meron silang mga kambing, may kasama na sila. Tapos malusog pa sila. So saan ka pa? Samantala nagtrabaho sila, I don't think kumakain sila ng mga masusustansyang pagkain ng time na yan. Wala mga kinakain itong mga Ehipto na mga Israelita na to ay hindi mga pagkain alam niyo, nakasalad, may dressing. Hindi ganun yung kinakain nila. Wala mga yung kinakain nila, yung mga tira-tira na lang. Basta mabusog ka na lang. So, pero sila ay lumabas ng malakas. Kaya nga, nung dumating si John the Baptist, ang sabi niya, sa 1:29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tupa, siya ang Lamb of God na nag-aalis ng kasalanan natin. So alam ni John the Baptist na siya ang tupa. Siya ang tanging alay na tupa na sa pamamagitan ng dugo niya, tayo ay mapapatawad sa ating mga kasalanan. Pag sinabi mo bang inalis yung mga kasalanan, ito ba ay wala na? O meron pa rin konting natira? Wala na. Pag sinabing inalis, wala na sa iyo yung kasalanan na yan. May iba nang nagbayad sapagkat sabi sa Bible, lahat na nagkasala ay mayroong kaparusahan. At ang kaparusahan ng isang kasalanan mo, huwag mong sabihin na napakabuti mo. Huwag mong sabihin na ikaw ay halos makalampas sa langit dahil 7 beses ka nagsisimba o kaya ganito yung ginagawa mo, binigay mo lahat yung yaman mo. Kapatid, isang mali lang, entitled ka sa hell.
entitled ka sa hell. Yan ang sinabi ng Bible. Ano ang solusyon? Ang solusyon ay ang dugo ni Kristo. Kaya nga ang sabi ng ni John the Baptist, ito ang Lamb of God who can take away, who will take away the sin of the world. Kaya nga ang sabi sa awit 103, dahil nung dumating na si Kristo, ito na ang kaganapan. Sabi sa 103 ng Psalm. Kanina rin, yung 103. Kaya napakaganda nitong awit o Psalms 103. Pag uwi nyo sa bahay, buklatin nyo ito sa Bible nyo. Napakagandang basahin. Psalm 103 verse 12, ang sabi dito, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, si John the Baptist, ang sabi niya, inalis yung ating mga kasalanan. At ito, 1,000 years ago, bago dumating si Kristo, ang sinasabi ng sumulat ng salmong ito ay kung gaano ang silangan sa kanluran. Masusukat ba natin kung saan yung silangan at kanluran? Hindi. So, ibig sabihin, hindi masusukat yung pag-alis ng ating mga kasalanan. Ganun tayo kamahal ng Diyos, kapatid. So imagine mo, wala na akong kasalanan dahil meron akong Kristo. Yung dapat na kasalanan na pagpapayaran ko sa impyerno, ito ay kinuha na ng ating Panginoon. Hindi ba siya ang Lamb who takes away the sin of the world? Kaya nga nung gabi na siya ay pagkaluno. Sino nagkaluno kay Si Judas. Ayan, perfect sa mga Bible quiz. Si Judas. So sabi ni Jesus, inutusan ni Jesus si Pedro at Juan, lumakad na kayo at ihahanda ninyo ang ating hapunang Paskwa. Ano yung Paskwa? Passover. Diba? Ano yung Passover? Ito yung ginawa ng Hudyo na naglagay sila ng dugo sa harapan ng pinto at yung wala noon, namatay yung panganay at yung meron noon, na-save yung kanilang panganay. Iyon yun. Pero ang tunay na litrato pala nito ay si Jesus. Si Jesus Christ. Kaya nga nung inutusan niya ng huling hapunan, pinakuha niya ng lugar at ito ang sabi ni Jesus nung nandun na sila. Nung nandun na sila, nagkatipon-tipon na yung mga alagad. Pati si Jesus, ang sabi niya, dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon ang binigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pagkaalaala sa akin. Siya ang kordero, kapatid. Siya ang lamb na naslain o pinatay. Tumana ang dugo upang tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Gayon din naman dinampot niya ang kopa sa verse 20. Pagkatapos maghapunan at sinabi niya, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na ipinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos para kanino? Alang-alang sa atin. So ito po yung picture ng lamb. Ito po yung picture ng lamb, mga kapatid. At sinabi pa ni Apostol Pablo, itong sabi niya, sa mga taga-Korinto, alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang maging malinis, sa gayon matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat inihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kung hindi si Kristo. I mean, kung dati kang namumuhay sa ganitong pamumuhay mo, huwag ka na doon. Kasi si Jesus namatay na sa'yo. Nilinis ka na niya. Kaya nga ang sabi dito ni Apostle Paul, kung mapapansin ninyo, at talaga namang ganyan kayo.
Hindi ba? Pag sinabing malaki yung iyong katawan, at talaga namang malaki ang katawan mo, mag-gym ka. Di ba? So parang malaki ba yung katawan o hindi? Malaki na yung katawan, kaya sinasabi niya, mag-workout ka. Pero dito sinasabi ni Apostle Paul, alisin niyo na yung pampaalsa na yan. Ano yung ibig sabihin ng pampaalsa sa mga Hudyo? Ang pampaalsa ay nagsisignify sa kasalanan. Alis na kayo dyan dahil hindi ka naman talaga bagay dyan. Dahil ikaw ay naligtas na sapagkat ang handog na kordero na pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Naihandog na ba o iahandog pa lang, mga kapatid? Naihandog na. At dahil naihandog na, ikaw ay saved. Ikaw ay ligtas. Ikaw ay may kaligtasan. Dahil ganyan nga tayo. Tayo ay na-transfer doon sa kingdom of darkness na dati yun yung lokasyon ng mga Israelita nung sila ay nasa Ehipto pa. Kingdom of darkness. Pero yung hinango sila sa pamamagitan ni Moses, sila ay napunta na sa kingdom of light. At ganun din tayo. Maaaring yung iba sa atin ay slave into sin, slave sa kung anumang addiction, slave sa depression, mga kapatid. Right now, ngayon ang inyong kalayaan. Dahil natubos na. Naihandog na ang Pampaskwa at ang pangalan niya ay Jesus. At kung ikaw ay nandoon at ikaw ay naniniwala na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ikaw ay maliligtas, mga kapatid. Ikaw ay nakay Kristo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ano pang hinihiling mo? Ano pang kailangan mong gawin? Tanggapin mo si Kristo. Hindi ho ba? Dahil si Kristo lang ang daan, ang buhay, at kaligtasan. Dahil tunay nga na ang pinalaya ng anak ay tunay na pinalaya. Amen. Kaya kung ikaw, alam mo sa sarili mo na pinalaya ka ng Diyos, merong dugo ni Kristo na nasa iyo. At yung dugo na yan ay ni minsan man ay hindi ka papaliwalain. Hindi ka papabayaan dahil nandun ka sa loob ng bahay na mayroong dugo sa harap ng iyong pintuan. Ang pangalan ng Jesus. Tinatanggap mo ba si Jesus right now sa puso mo? Di ba hindi ito relihiyon na kapag tinanggap ko si Jesus, magiging, alam mo yun, mga ibang religion na to, ganyan. Hindi, mga kapatid. Ito ang sinasabi ng Biblia. Ito yung tunay na daan, hindi ang religion. Dahil ang religion ay kung ano yung act natin papunta kay God, that is religion. Pero yung personal relationship na meron ka at maaaring magkaroon ka right now kay Jesus, ito yung panghabang buhay at pang-eternal at may silbi sa langit. Kaya kapatid, kung ikaw man yan at tinatanggap mo si Kristo, hindi ka nagbago ng relihiyon, nakilala mo si Kristo. Hindi ka nag-iba ng relihiyon, nakilala mo lang si Kristo. Hindi ka nagkaroon ng ibang pamilya, lumaki lang yung pamilya mo. Nakita mo lang yung ganda ng mensahe ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kaya kung ikaw, kapatid, tinatanggap mo si Kristo, huwag kang mag-atubili. Diba? Tanggapin mo na ngayon. Sapagkat hindi natin masasabi kung ano yung dadalhin sa atin ng bukas. Ang importante ay yung ngayon. Diba? Ay, anong sasabihin sa akin ng kapatid ko? Anong sasabihin sa akin ng pinsan ko, ng kabarkada ko, pag ganito? Ang importante yung sasabihin sa iyo ng Panginoon. Dahil ikaw ay accepted. Anong sabi kanina? Huwag kakalimutan. Ikaw ay pinatawad.
ikaw ay pinagaling, ikaw ay pinapuran, at ikaw ay pinagpala, kapatid. Kaya kung ikaw yan, tanggapin mo si Kristo. Dahil mahal na mahal ka ni Kristo. At sobrang in love sa'yo na to the point na namatay siya sa krus para sa'yo. Amen. Amen. Kaya kung ikaw man yan, tinatanggap mo si Kristo sa buhay mo, sabayan mo ako sa panalangin ito. Ama, maraming salamat niya. Tunay nga na napakabuti mo sa buhay ko. Hindi aksidente na nandito ako. At narinig ko ang mensahe mo. Na ikaw ay namatay sa krus. Na lahat ng parusa na kasalanan ko ay dinala mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Ama, sapagkat ikaw ay aking tinatanggap, Panginoon. Salamat, Ama, sa opportunity na ito na ikaw ay aking tanggapin, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon, sa pananampalatayang binigay mo sa akin. At dahil dito, Panginoon, tinatanggap kita bilang tagapagligtas at aking Panginoon. Panginoon, tunay nga na lahat ng tumanggap sa iyo ay isa ng bagong nilalang. Hindi na ako ang tulad ng dati. Ako ay bago na kay Kristo. Salamat, Ama. Ito nga po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, kung ito ay pinanalangin ko na tao sa iyong puso, naniniwala ako na si Jesus ay kasama mo. At kung ikaw ay nadapa, si Jesus ang katulong mo. Sabi ng Biblia, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Panghawakan mo ito, kapatid, sapagkat ito ang tanging kaligtasan. Wala sa kung anuman ang kaligtasan kay Jesus. Amen, amen. Kaya ano po ang ating big idea sa hapong ito? Dahil kay Kristo, ako ay malaya niya. Pinalaya ka ng Diyos sa lahat ng nag-i-slave sa iyo right now. Pinalaya ka, binigyan ka niya ng bagong buhay. Kaya ano pa ba ang kailangan natin gawin? Tayo ay magsaya. Amen. Amen, amen. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. At syempre bago tayo magtapos, at meron po tayong announcement. Ayan, at i-announce ng aking sana. Sandali lang po ito. Ayan. Alright. Salamat po sa Panginoon. Ito po ang isang... Ito ka, Han. Uy. Samahan mo pag nakikinig na ako sa... Nervous pala ako ng madaming tao. Alright. So, alam niyo po ba na... sige, pasal natin. Alright. Kitang-kita. Kitang-kita. Parang gusto magtago. Alright. Alam niyo po ba na ang Bible study group natin ay malapit ng mag-isang taon? Hallelujah. So, mabilis lang po. Ito po actually ay Sister Lisa yata, tama ba? Sabi niya, Pastor Paul ba tawag siya? Brother Paul. Nag-umpisa po ito sa mga tanong-tanong. Ayan. Ano ba yung tanong ni... Totoo ba na pag ako'y namatay, ay wala pa naman kang namamatay na bumalik at sinabi may langit nga. Ganon. Yun ang una yata tanong ni Sister Lisa. Tapos nagkaroon na po tayo ng mga Bible study. December, January, February,
March, April, May, June, once a month po ito. At pagkatapos po nun ay may mga konting salo-salo. So sa kabutihan ng Panginoon, ating pong ise-celebrate ang 1 year natin na isang pamilya. Lagi po namin inuulit, hindi po kami nagtataas ng anumang relihiyon. Isang tao lamang po ang tinataas natin, ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. So hindi rin po kami nagtataas na kahit sino. Wala pong ibang bida ang Panginoong Jesucristo. At yun po yung se-celebrate natin. Wala rin ibang tayong dahilan kung ba't mag-celebrate, kung dahil din sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, madaling sabi, ito po ay gaganapin sa December 14. At ang magandang balita, ito po ay sa Lambao Grill Restaurant. Ito po ay eat all you can and can all you eat. Eat all you can and can all you eat. Ito po, magkakaroon po tayo ng, hindi pa namin alam, pero excited po ako sa gagawin ng Panginoon. Ang tanong, 10 a.m., bakit ba rin anak? 10 a.m. December 14, so mark your calendar. Ano po ang inyong dadalhin? Ang dadalhin nyo lang po ay bring a friend. Okay po, bring a friend. Dahil po, yung lugar po na iyon ay kayang magmula ng 100. Ngayon po, ang aming pong nire-request ay kung kayo po ay may mahal sa buhay, na gusto nyo pong makakilala sa ating Panginoong Jesucristo, siya po ay inyong imbitahan. Kayo po ay naimbita dahil mahal po kayo nang nag-imbita sa inyo. Tama? Dahil inimbita po kayo nang nag-imbita sa inyo dahil naniniwala siya na ang buhay kay Kristo ay ganap at kasiyasiya. Kung kayo po ay mag-i-invite, gusto nyo rin po na ang una nyong iimbitahin ay yung mahal nyo sa buhay na gusto nyong makaranas ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po kung sino ang ating imbitahan. Hindi po kailangang imbitahan ang matuwid at walang kasalanan. Lahat po ay welcome dahil wala po may isa sa atin ng matuwid. So kung alam niyo po na ang inyong kaibigan, ang inyong mahal sa buhay, kamag-anak ay kailangan si Kristo, sila po ay inyong imbitahan. Okay po. Ang tanong, sabi po dito ay teenagers are welcome. Ngayon po, sana dumating po yung panahon na loobin na pati yung mga bata ay ating makasama. Tama? Pero po sa ngayon, ang amin pong ini-encourage ay dalhin po natin yung mga may gulang na. May magulang. Yung, ano ba ito? Nakaka-intindi, gano'n. Para po mas madali natin maipaliwanag sa kanila ang mabuting mensahe, mensahe ng mensahe ng biyaya, ang mabuting mensahe ng biyaya ng Diyos. At sila na po ang bahala ang mag-akay sa kanilang mga anak. Nagkakaintindihan po? May tanong po ba? So paano po yun? Ang aming pong hiling lamang ay yun. Yun nga, bring a friend lang. Wala na pong iba. Okay po, bring a friend lamang. Pag wala po kayong friend, bawal-bawal ka. Hindi po. Ano po yan? Pwede po kayo mag-imbita na isa, dalawa, tatlo, lima. Ang hiling lamang po namin, sapagkat ito po ay may bilang po doon. Ang hiling lang po namin ay i-text niyo po kami ng inyong pangalan, inyong edad, at kung kayo po may mga kasama, age, may age. Ang registration, may registration. Okay, November 30. Bakit po November 30? December 30 ng ating anniversary. November 30. Para po ay, tapos po pala. Sorry, 20 ipagpaubanin niyo po. Alam niyo kanina nag-a-amnesia ka. Hindi pa naman 80 nag-a-amnesia. So 2024 po yun. Yan, thank you anak. Asan ako? Asan ako? Ito pa rin pala ako. Yun, pwede sa registration. Kapag po kayo ay nakapag-register, sana po ay sigurado. Ano po? Pag yung inaimbitahan niyo po ay hindi pa sigurado, kalad ka rin yun. Minsan po, pero sa totoo lang po ng mga kapatid. Kapag ang isang lugar ay gusto mo talagang mapuntahan,
di ba, o may meron ka napuntahan na maganda, ang una mong naiisip na imbitahan na yung mahal mo sa buhay, sana nandito rin sila. Diba? Sana makapunta rin sila dito kasi napakaganda dito. So, hindi po tayo napapahiya kasi kay Kristo, napakaganda ang buhay na kay Kristo. Kung kayo po ay tinanggihan, wala pong problema doon, wag po kayong malungkot. Ang tinanggihan niya po ay ang Panginoong Jesucristo. Pero kung paano tayo pinupursue ng Panginoon, kung paano tayo patuloy na sinusuyo ng Panginoon na makilala ko siya, hindi rin po sila pigilan ng Panginoon kasi mahal sila ng Panginoon. Sa akin, walang ibang namatay sa akin kundi ang Panginoong Jesucristo. Si Paul buhay pa, hindi pa namatay para sa akin. Pero isa pa lang po ang namatay para sa akin. Yun po ang Panginoong Jesucristo. Kasi po gusto niya po na magkaroon tayo ng buhay, na ganap at kasigasiga. So yun po yung purpose ng ating celebration. Okay po? Ano ba sabihin? Okay. I-text lamang po sa 2396-2336. Ito po, message us on Facebook. Pwede po nyo kaming i-reach. Follow nyo po ang Gospel Bearer Ministry. Message nyo lang po dyan. Kami po ay gustong maki-attend at makisaya sa inyong anibersaryo, ganyan. Tapos, pwede po kay Mama Tess. Yan, kaway-kaway, Mama Tess. Pwede rin po kay Paul V.D. Delphine. Pwede niyo po i-picturean. Pwede niyo rin po i-text yan. At syempre, meron pala akong 1.4K followers. Ngayon ko lang nalaman, meron pala 1,000 followers yan. Ako po si James. Okay po ba? So, yun. May katanungan po ba? Sana po ay makisama po kayo sa ating first anniversary. Papupurihan po natin ang ating Panginoon. Yes! Hindi ba sasabay yung birthday ko yan? Ay, pwede! Pwede! December na natin ang celebration ng birthday ni Mama. Imbitahan na natin ang buong barangay. Plus, manalangin na tayo sa Panginoon kung saan tayo kukuha na. Alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo, ang Holy Spirit po kasi ay nangungusap ng tao po na tawag dito. Alam niyo po kasi ang pagpapala ay rumaragasa. Tama po ba? Rumaragasa po ang pagpapala. Minsan ay pinagpapala niya ang isang tao para maging pagpapala sa isa. So meron pong kinikilos ang Panginoon para po makapagpapahayag lamang ng salita ng Diyos. Bigyan ko lang na rin po ng tawag dito, maikling yun ang pag-usapan natin nung nakaraan. May nagsabi po talaga kasi na, yung mga ganyang Bible study na yan, pera-pera lang yan eh. Di po ba natinig nyo na po yun? Sa biyaya po ng Panginoon, sa isang taon na po namin kami nagsasama-sama. Wala naman po nag-utangan sa amin. Pautang wala naman po. Wala naman nag-utangan sa amin. Kasi po, kami po ay nagsasama-sama sa isang pangalan lang. Hindi po ito, hindi pwede mag-utangan. Baka hindi kita umatin. Hindi lang po. Kasi mabiyaya po ang Panginoon, no? Actually po, paano ba? Anyway, ibang testimony na po yun. Basta sinasabi ko lang po ay mabuti ang Panginoon. So hindi po ito pera-pera, kundi po, pero hindi po namin, binabawalan naman po na kung kayo po ay gustong magpala ng ibang tao, at ba gusto nyo po na isagutin yung registration nung i-invite nyo, pwedeng po yun. Pwedeng po. Lalo naman po kung kayo po ay pinagpala ng Panginoon, maapaw, siksik-ligdigan po maapaw. Kasi po ang nakikita po dahil ang Diyos po ay nakakakita ng dalawang bagay. Nakikita niya po ang inyong pangangailangan, nakikita rin niya po ang inyong pagbibigay. Ayan po. So yung pong pagbibigay, hindi po mapupunta sa amin. Hindi po mapupunta kahit kanino. Kundi ito lang po ay para sa gawain ng Panginoon. Okay po? Okay. Dadako na tayo sa prayer. Prayer po ng... Sino po ang may birthday ng October? October. Wala po may birthday ng October? May birthday ng October. Kahit po na nasa June. October. Wala po yung solve ko. Solve na. Mga friend. Nagaratoy. Ay, mas maganda dalawang beses na ipanaran.
Wala na, October. Wala na po. Kasi hindi ko alam may birthday na. Happy birthday na October, hindi na po tayo. Ang October ay October pinanganak. October. Mga pinanganak sa buwan ng October. Ayun. Hindi kayo magalan, hindi kami dapat. Wow. Okay, ba, birthday. Libra. Ay, naku, meron pa. Balon. Balon. Spaghetti. Ayan, kapay po natin ang mga kapatid, si Pastor Paul, si Iba Datoy, Sister Pau, Sister Eva. Tayo po ay tumayo at ito natin ang aming kamay sa kanya. Ano lang po yung kamay natin, ito natin sa kanya, sa kanila. Para sabihin natin, isang ayon tayo sa panalangin para sa kanila. Tayo pinalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sapagkat ang buhay ay galing sa iyo. Amen. Dahil sa iyong natapos sa gawa sa kusang Kalbaryo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa na narito na magdaraos at nagdaos ng kanilang kaarawan, mga kapatid na narito, mga anak mo, mga pinagpala ko, Panginoon, ay mabubuhay ng mahaba. Amen. Isang buhay na maranasan nila na mahaba, na makikita nila kung gaano kakabuti. Dadagsa, ragasa, ang pagpapalat, biyaya sa kanilang mga buhay, ang kanilang mga kamay ay pinagpala mo sa lahat ng kanilang hawakan, sa lahat ng mga hakbangin ng kanilang buhay, sa lahat ng mga plano mo, Panginoon, sa kanilang buhay, ito'y maranasan nila at ito'y tagumpay sapagkat ikaw ang nagbigay sa kanila ng katagumpayan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga anak na nakita nila kung gaano kabuti ang iyong biyaya sa kanilang buhay at patuloy silang magbibigay ng parangal sa iyo. Dadakilain ka nila, liliwalatin ka nila sapagkat ikaw ang Diyos na tumawag sa kanila, tumili sa kanila. Ikaw ang tumubo sa kanilang buhay. Binayaran mo sila ng malaking halaga at ang kanilang buhay ay para sa inyo lamang, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ng mga kapatid na narito, maging sa buhay po ni Pastor Paul, sa kanyang desire, Panginoon, na may palaganap ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mensahe ng iyong biyaya, O Diyos. Salamat po sa kanyang buhay, sapagkat ikaw ang kumikilos sa kanya. Salamat po sa desire ng kanyang puso, sapagkat ikaw ang nagbigay sa kanya ng pagnanasa at kakayanan na may sagawa ang iyong kalooban na may pangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa oras na ito, wala po kami ibang pasasalamatan, wala po kami ibang itataas, wala po kami ibang dadakilain, kundi ang tanging pangalan mo lamang, Panginoon sa Kristo, na aming Panginoon na sariling tagapagligtas. Salamat po, dinideklara po namin, pinaniniwalaan po namin ang iyong salita sa mga kapatid na narito. Sila po ay magaling na sa magitan ng iyong mga latay. Amin po pinaniniwala na ang bawat isa sa amin na may karamdaman ay magaling na. Dinideklara po namin na kami po magaling na, malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinabulan at mabubuhay kami ng mahaba. Amen. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagbigay nito sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Sa iyo po ang aming papuri, pagdakila, pagdalansya sa iyong pangalan ng Jesus. Thank you. Sarap lahat. Tayo po ay manalangin para po sa ating pagkatapos. Dahil lang Diyos, salamat po Panginoon sa araw na ito na kami Panginoon ay nagtipon mo upang marinig Panginoon ang iyong mabuting mensahe sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po dahil di mo kami pinabayaan. Lagi mo kami Panginoon hinahabol sa mga sitwasyon ng aming buhay. Bigyan mo pa po kami Panginoon ng habang buhay pa Panginoon upang maipakita din na po namin ang aming taos pusong paglilingkod sa iyo. Sa ibalik namin Panginoon ang may pasasalamat sa iyo sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Yes, Lord, salamat po Panginoon sa Bible study na ito na yung kayo dito sa Biblia Panginoon.
At sana Panginoon, nating panalangin na ito po Panginoon hindi lang po isang beses sa isang buwan. Ikaw po Panginoon ang siyang mangusap sa mga